Dominador. Ang akong pangalan from elementary to high school, Dominador yun. Akong silingan, nami sangay na ako na Dominador, pero 60 anyos na. Kaya yung Dominador na grabe, mga anyos yun na since from elementary ng sunan, akong gidala ang pangalan ng Wa Diyog Ganahi. Sa tinulang, Wa Diyog Ganahi. Niya, bisan sa ito, ilan sa mga akong ginala kong mga classmate, niya, tawagan ako ninyo kanang lads or nards. Lads or nards. Kaya from Nadolba. Nards. Ano ba? Paminahon. Pero tawag sa kesta, Dominador o Pinto. Paita. And then, pagka third year high school, nagkawiyag isa ko ang asawa karon. Third year high school ko. Ang tinon nga, iskolan kinabuhi, kanunay kong undang o eskwelahan kay atang loogon mis classmate sa ano ba, kaya may classmate nila kong tao. So tala kong likod o kanang bullpen. So, undang ko. So, balik na ko, kanang wa nagpalabay. Nasa yung mga kanang kuan, diyan nakaundang. Kunya, diundang ko, 5 katuig. So, nahuman na high school ako mga classmates sa elementary, pero ako napabiling gapon. So, marang school ako Bible school. Pagbalik na ako high school, 20 na ako edad. Wala akong plano ng eskwela tungod kay tiguang na. Nag-working ko sa ilang, salamat Pastor, nag-working ko sa balay sa akong asawa, si Ma'am Judy. Atong time nasa sa SPED, ang iyahang estudyante, mga amang, mga bungol, kanang amang, nagbungol mo dyan sila. So, atong time siya ang nagtudlo, kunya, dito pong tayo nga nagkauyab ni. Hindi na natin isa-isa, gano'ng nagkauyab ni, pero ang inundan, white rabbit to God. Okay, ngayon man natin, makuha man ko, working ko, manangin ko sa pangalan nako sa Dungog, pastor niya, yung mama, niya working man ko. Laki man kayo na manguyab ko, manangin ko yung Dungog na, pastor, pwede ba manguyab ko si Umaestra, anak, kinalainan, dili yun pwede. Kaya musulti ko ato, narap siya yung mga nanguyab ato niya, kaya ko kayong basa sa Monteswerte, na yung maestro ang nanguyab, kunya ako working, high school pa yun, na manangit nga manguyab ko, white chalice. So ako underground. Samtang natulog siya, ako gainan ng pero murag nakita na ko, kini mga laki ka, abti ko ni siya kanang hearing bitaw ang body ni Agosto. Murag naabay kanang pabor ba niya hatag. So sa pag-eskwela nako, ipalitan ko niya o kanang pulo, kan uniform, slacks na malon, niya kabilog brown na sapatos, niya pagkabot sa eskwelahan, giinan ko sa muna klase, good morning sir. Nagpunta sila sa eskwela ko, kaya naman, kompleto ang uniform niya, nakapurma. Yung dako naman, 20 naman niya, samtang ako mga classmate, 14, 13 years old. So, aming nila maestro ko, pagkabot sa among maestro, ingon ko na, sir, good morning. Hindi siya tanan ako, hindi ni maestro. Classmate, So, ang akong gihimo, para nga, kung yun, sulat ko, na white rabbit, di ba, white rabbit, naman siya yung rappers ko daw puti, di ba, no? Dito lang kong gisulat akong kanang misis niya, Ma'am Judy. Good. Hindi ko na sa katapusan. I love you. Ako ibalik po tos, akong tawag yan siya tayo sa hatag yung ma'am. Yun na nga ayaw ilabay ang puti nga pin na sa suot. Norman, gihatag, kinsa mo gikan mo dito ko sa gawas na kasada dito kay makita naman ang room. So tanaw ko niya yung labay so wala iya ding basa niya samtang nabasa ni smile. Tanaw ako. Dito dahil dito sugod ang istorya sa kinabuhi. So nato pagya na dali na ko ang kasing-kasing sorry sa taas time. Ayaw mo balakas niyo pastor na tayo dito. Niya
Okay mo diha kay mo istorya sa ko sa kinabuhi. Kati lang nilako jud ko nga pinaangkan, wa ko'y amahan, wa ko'y nainang amahan. Hangtod karon, pero naa mga istorya nga mao ko na akong papa pero mao siguro pahibaw nga ako sa amahan. So hangtod karon, anon ba kung ginikan ang amahan pero ako mama medyo may pagkaibisitihon, pero lang sa mga laki sa una, tiyon man sa mama sa una, di ko kabindaan para ko na ako. Joke lang sa ito mo. Pero, lima may kaigsoon pero pulos mo lang ipangkan. Apilangkan ba? So, kayo mo nga, nga tanan, kung akong balik ko na akong kinabuhi, nagkakatim sa lasang sa tinong lang. Panahon sa akong huwaw, kaya may bami ako, ako na masyara ko sa huwag kot. Kailan mo kot, one crop na siya, nasaw nga kung masipit ka pag-process sa paghimo, process paghimo mo, mahilo juga manok ana isahan nimo mukaw sila mura sa kulamhoy diha tay pag humangton kiri-kiri ng manok inana ka delikado ang food tapos dohami na bilin kaya early kayo nga nagpamil ang ako ang magbuwang mga magbuwang mo nagpamil sa Manila kami lang duha sa Mango nya ibita lami ang umon magbutang mama o kanang duyanan kanas dakit nga mga gamot at ihikot akong mangon iluyan niya ako sa itong bantay na sa punuan sa dakit sa lasan niya ako mama musakan ko sa bukid sa lasan niya mamuhap ko palikod namin niya maglog din sa kot kinuha niya yun na lang kinahantod nga nag-anamig ka na ako makadungog mi ka na meron dun sa radyo nga kantong 5-5 sardines napoy ka ng hotdog. Wa dili kay ila kumaon sa kay dami pud anang kanang may radyo po sa una. Mo ni pinaka sikat na mo sa una bukid na lang may radyo. Kanang hotdog. Is kay dami ang hotdog no. Wa gyud hotdog na nag elementary. Sulagma nga makakaon jud ka ng tinapa. O sa unang panahon ang amo saging, bulanghoy, kamuti, mais. Manang kami na nagkumitiyan. Yang ko ba nagpabilin para ng word of yan. O tinood, mga bitokon mi. Kasalikwa ko kami sa among kanang mga uyuan sa una. Kay sa unang panahon, sa mga line of 70s, ang babae gani nga ipaangkan sa una, kinauwawan kayo na sa dungog. O nakaabot mo, wala mas makaabot ana. Uwaw kayo sa dungog sa mga parinti kung ipaangkan nga way bana. So, taon mi sa among uyuan. Ang amo ang pong iyaan nga sa uyuan po. Ngayon, ano po mga dagkong kaon ay mga likis. Kanang mga liki ko sa kawayan. Kawayan gawa mo ni ko ng liki. Turo, kuhan kalit. Ngunana mi ang padanaw sa mga tao sa unang panahon. Muna nga panahon sa kanang mga kahipuan, pista, di kami mga pista nga naman. Ang ako mga agaw unta. Mingon alam mo mga anak pinaangkan, nagtijan mga ano ba, luoy way gini ka na way amahan mo nagatiman na mo. So kisi-kiso mo sila hugaw ko isipon abot na diri sipon mo ka na bulak. Oh, so ang among kinabuhi sa una at ni balik kinaluyan ika-ising-ising mi. Balik mi bisan asa mo bisan ang lula na ako among uyuan nga mahubog kulatahon at mama kami ka pun banagan mi kada oras ka diit. Yung anak din among kahimtang murag na trauma ang amo ang kinabuhi ba na nga, ang among mga parinti, mag-imitar nga, dali, arita, dahil kis na di mo ito, wak mi maanan, magkakalubilo, o tao sa ano pa lang, itong kay kanang neglected sa mga parinti o mga amigo sa unang panahon. And praise God, wak ko kay bao, unsay planos Ginoo sa akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, kiyatagan ko sa akong asawa, nga, ipanalangin lang sa Ginoo ang gitawag ang promotion, grabe ang blessing sa Ginoo Visionan tungod kay ang mimo or sa mga gitawag sa DepEd nga pamaagi sa promotion Lady Rice kaning panahon pero wa pa siya Lady Rice na nakapasar siya o kanang principal exam na P1 hindi sa P3 Dito sa P4, pila lang ka tuig, mga 1.5 years na-promote. O karon P4 siya, niya ang P4, mo siya, ang sweldo na the same o sweldo sa supervisor. So, sa pagkakaroon siya ang acting supervisor, last month,
ang last niya assignment sa Daguhoy District. And then, gracias Ginoo, gibalik na sila 1 year and 7 months dito sa Daguhoy o nabalik sa Danao gyud mismo. Amo ani gyud nga pilianan, by the grace of God, nahimutang wala na may experiences kadrong dito atong kuha. Kunya na ako tulong among anak, ang pangalan sa akin mabangan si Jazer, graduating ron sa college, naaro ng UGT sa Panglao. Ang akong kaduha mo graduate sa senior high. Ang akong ikatulong nga laki, usaray babae, ang ikatulong nga anak laki, mo graduate sa grade 10, classmate sa akong pagmangkon. Kunya, ang akong trabaho, church pastor sa Jesus Saves Bible Baptist Church, o sa pagkaroon na ako may private school. Sa una nag-hire may o principal si Ma'am Dolores Quezon. Kung naka-ila mo na siya ikanang gitawag din karon sa Pitafi de Colegio, mani ang principal sa school. Sa una niya sa Gracias Ginoo doon pribilehiyo nga maka-take ko masteral sa Christian education, na human ko sa Christian education sa masteral, one is a qualification for kanang principal, maka-apply kang principal sa private, o by the grace of God, wag namin magkuhan mo principal, ako na ang principal sa kanang gitawag private school namo diya sa Danao. Ang gi-offer ng mga kanang gitawag grado sa pagkaroon, tayo kami o kanang sa grader, na kami sa kanang nursery 1, nursery 2, K1 o K2, unya grade 1 to grade 2, mo open na kami o grade 3 this coming school year. So, narami diha sa poblasyon Danao. Unya sa Gracias Ginoo mo isnan, ang amo agad nga kinabuhi sa una, nag-disarming, Lord, kana ikaw na magapanalangin sa Bulaton. Ang amo ang simbahan sa una, nagatubang ko sa sanggutan, sa kalubihan na yung mga membro nga usay magpabuyat o bit-bit og tuba, wala ba yung sa gianan sa simbahan, magpakita gyud niya ikaw nabisa ko nga mga tubang ang simbahan sa merkado gyud. So ang among simbahan kina very accessible o kanang sayo lagi kayo kung sakay lang mo para Danao, matulog Eco Park or kanang DAP sa mga adventure park dito sa Danao. Pag abot is terminal, di na mo mangita paglain kaya ang atubangan sa terminal ang simbahan. Kinaduhan na kayo. So kung mo sa magtangtang sa mga adventure park, ignalang ko, kung mo kay maka-discount mo kay kami ang mulukat 5%, 50% ang discount kung kami. So kung wagto ka mo sa kay cash zipline, 50, ang mabayaran mo 175 ba kung ako ang mulukat. Inalang ko ninyo, ba't mo, kisa pa mga members na mag-tour mo dito Danao, inalang ko, kaya ako rin mulukat na sa ticket ha. Pero may mga activity dito na wala discount, like anang plunge, ihabong ka pinakahabog na 400 feet ang gilagmon. Kunya, napo tayo ka ng sky ride. Naghanap kayo activity dito sa Danao. So, ako ning ituyo para mag-promote mo ng activity dito, ang mga video pa sa Danao. Kaya kini atong pagpangalagad church-based o community-based na ang atong pag-alagad, pagserbisyo para sa ang simbahan o sa atong lungsod. Ato man ni, kanan ni. So, nainakot ko nga naamo sa mayong kahimtang karon sa paglingkod, nainakot ko nga atong andang itong galingon, mga istorhanin ta, before ta mo sugod sa minsay, muhatag ko ninyo og 3 kapi sa atong pag-ready sa atong tiguman karon, pagsimba, pagdaig, pagsilibrar sa God's faithfulness sa ministry sa ato ang lugar dito sa Maribohok. 3 kapi, number 1, dapat nakagitawang og preparation. Ang preparation ng sinan, atong una-una, sakto, sibo, atong mga una nga, atong tumong mo, atong church, dili aron nga mag-gather ta og mga information para madala nato ngadto sa atong silingan kanang gitawag marites, kundi mga kisalan atong i-focus na ang pagsimba to karong Domingo is for the glory of God. Wa tay laing una-unaon ang pulong sa Ginoo, ang pagdaig sa Ginoo, wala kita ang preparation sa atong kasing-kasing nga andam ta modawat sa mga correction
according to 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, for instruction, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So ang pulong sa Diyos, mapuslano na siya. Dapat andam atong kasing-kasing ang mudawat sa mga koreksyon, mga pahimangno sa atong kagalingon, atong i-down to earth atong kagalingon, atong ipaubos atong kagalingon for the sake sa kahimayaan sa Ginoo. Letter mo na siya, letter P, number 1. Preparation. Number 2, gitawag siya og preparation. Ikaduha, kasi kalimut ako na yung ikaduha, preparation. Ikaduha, nalimut ko. Ari ko sa sunod sa kuan kanang gitawag, participation. Salamat, Pastor. Participation. Pag ingon sa pastor nga amen, mo response po mo og amen. Kang inyong pag-say og amen, makapabuhi na sa magmawali, makapadasig na sa nagparong sa tubangan, o makapadasig na sa atong mata, samtang nagpadayon ta sa kapaminos po sa Ginoo. Kung doon na nakita ninyo nga nag-ana na, tumugay atong lawas, doon naman yung panahon ng bakit nagkatugol, normal na. Di ta makaingon nga, grabe, wa kay batasan ba, kay naduka ka, wa kay espiritu, no. Normal na ito nga makafeel ta o katugol, normal na. Tinuod dili, normal na to. Pero parang nga dasig siya, pag yung sa pastor nga, amen, ato yung, amen! Ano siya, kung ano po, gimay. Imong ginuwas ang pagkatulog. Participation, amen? Parang masubong na ito, nabato una-una, pag yun sa pastor nga, magsabot ta, amen, ang pastor mo yung amen, ang ituwag ninyo, praise the Lord. O mingan ang magaling, praise the Lord, mingan bumuog, amen. Pwede ba ating mo na karon? Pwede ba? Okay, ato tuloy try, mingan amen, mutubag mo o praise the Lord. Okay, amen. Praise the Lord. Okay, ganahan na ito ha, para makita na ito na baba mo. Okay ra? Ang katapusan nga P, gitawag siya o practice. Practice, on sa atong nadunggan, atong i-apply sa atong kagalingon as Christian. Ang pinakanindot nga kinaiya o kinaiyahan sa mga Kristohanon, kananatay humility sa atong kagalingon, sa atong kasing-kasing. Dili ta maka-absorb sa pulo sa Ginoo, kung wala tayo kasing-kasing, unang-una, open-hearted. O nakikitawag maninawaton sa tanan ng mga pulong sa Ginoo sa atong kagalingon, dapat natay gitawag kasing-kasing nga andam nga mudawat sa puso Ginoo. O atong i-practice ang atong nadunggan. Pero ayaw lang i-practice ang mga bad. Natay usay kini mga magoli di jud ta makaingon nga tanan nga mga giwali atong nagustuhan do na ba ko atong madunggan nga para ko mo ayo ko wali ha. Okay na, normal na. Magkaon kita kag isda, di man tanan isda imong tunlon. Unsa may tunlon nato? Ang unod. Ang bukog ay tunla, basig mubabang na sa tutulan. So pag pasabot, dili tanan nga minsay nga imong madunggan, oy makauyon ka. Pero kung doon may mga dili maayo sa imong kagalingon, dili madunggan, ayun apply. Kanang mga nindot nga mabutan imong kinabuhi. Okay? Okay na. So magsugod ka sa mensahe ni kamuntagon karon. Salamat. Amen. Okay. So let us open our Bibles in the book of 1 Samuel. Ito sa mensahe ni kamuntagon karon. Chapter 15, verse 22. Okay na ba sa mga kaigsunan diri nga tindog ka agi paghatag po Espiritu po sino sa natin basahan. 1 Samuel chapter 15, verse number 22. Okay, sundan lang pala sa atong monitor. Samtang magabasa ko din sa atong Bible. Iyan ang malang kasulatan sa 1 Samuel 15 verse 22. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Sa di pa ko musay-say sa minsay, mag-ambos ta. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, we thank you, God, for this wonderful day. Thank you sa imong faithfulness. Even though we are not faithful to you, Lord, but you are still faithful sa among kinabuhi, Lord God. Doon na may mga lapsi sa among kagalingon, doon na may mga nangahimo nga sayop sa imong mga
pananaw sa inyong kinabuhi, dear God. Salamat sa inyong grasya na nagapadayon na nagakupot sa inyong kinabuhi o nagaprovide sa inyong kinahanglan. We are not worthy, Lord, sa pagdawat sa tanang mga panalangin di kanimo tungod kay doon ay mga panahon Ginoo nga musimang mi sa imong kabubuton. Salamat sa inyong grasya, sa inyong pagkabutilanon sa inyong kinabuhi, dear God, na nagapadayag hangtod karon Ginoo. Ang church diri sa Maribong nagpray kung Ginoo nga magapadayon ka sa pagpanalangin, spiritually, financially, O Lord, ikaw sa mga katawhan, nga doon ay daghang mga tao nga mualaga di kanimo diyan sa espiritu sa kamaturan. We thank you, God, sa tanang mga panalangin. Bisa pa sa mga katawhan din napita sa Maribong. Lord, ako mga pag-ampo, ikaw Ginoo magapanalangin natin kanila. Ang inyong alagad, Pastor Al, o ni Ma'am, o sa mga kabataan, salamat kayo sa linggunon, padayon Ginoo nga imo siyang i-comfort panahon sa mga ups and downs sa kanong kinabuhi, sa kanong kinabuhi. Dear God, I pray, ikaw magapadayon sa pag-dasi, paglingkod sila, pagpangalagad ang kanino. Ikaw man, Lord, I pray ko sa provision na inahatan na ito kanino matagaglan. Sa among pagpadayon, tugotin Ginoo nga kiniminsay, mahimo ni encouragement sa matang sa kanamo, tuga imong plano sa kinabuhi, lahi ko na ang plano sa pagpalingon, tugutin nga among mga plano nga isibay sa mong kabubuton sa matang sa mga kinabuhi. Among kami pasalamatan o gidayeg pinagi ni Kristo Jesus nga hindi manlulumas. Amen. Magalingkod paliw, salamat kayo sa pagbasa, pagsunod sa minsay sa Book of Samuel. Now, ang ating isutan this morning, by the way, doon na tayong mga butang na dapat na itong hinumduman or atong i-apply sa atong pagalingon. Mahitungod aning gitawag sa Samuel. Ingon sa Samuel, to obey is better than sacrifice and to hearken than the fat of rams. Now, ang ating title sa minsay, better than sacrifice. Okay, better than sacrifice. Mas labaw pa kamaayo kaysa mga halal. Now, unsa man di ay, ari ta pangutang unsa man di ay kanang gitawag ka maayo, unsa man di ang pulong nga mas labi pang maayo. I-compare nato ani gitawag halal. Kining halal maisnan, nindot ni ko ato isgutan kining paghatag nato, kining pag-offer nato, nindot ka ini nga paminawon ning mahatag kada makadawat ang mga halal or gasa or regalo ba nga ato ikahatag. Nindot, mo apresita sa tao kung iyon nga kanang muhatag ko or mo offer ko or mo contribute ko sa atong anniversary. Di ba, ma-appreciate na to ang tao nga muhatag. Sa diha nga hatagan ta. Maka-appreciate ta o makaingon ka sa tao nga nindot na tawhanan no, di ba? Kasagaran to kung makita to nga labi na doon mga politician na muhatag sa arita sa school. Malipay ang eskwelahan nga doon ay mga tao nga muhatag. Diba? Tungod sa ilang kalipay, butangan ko na og litra ang kural, panalitan, donated by, tampulano. Ganun na, tungod sa ilang pag-appreciate sa ilang gihatag. So, kung ato sa itong paghatag, nindot na siyang paminahon, pero mas doon na pa'y pinakamaayo anang pulong ang paghatag or anang mga sakripisyo na atong gihatag para sa Ginoo. Ang kanang gitawag pag-obey. Parang topic na to, to obey is better than sacrifice. Okay. Doon tayo iskutan ang mga butang. Unsa may mga butang nga mas labi pang maayo kaysa pag-offer na to diha sa Ginoo. Unsa man gyud ang pinaka the best di ay nga ma-appreciate sa Ginoo sa dang mo offer ta diha sa Dios. Okay. Number 1. Kining pag-obey na to obey is better than sacrifice. Mo sa pinaka the best kaysa mga halad nga atong gibuhat. Kani may tao nga mohalad og sunan nga ikaw sa paghalad apan wa siya mutulong o musugod sa sugo sa Ginoo. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, very good. To obey is better than sacrifice. O mo ni sa pinakanindot. Now, sa dihang mo obey ta sa word of God. By the way, ang Word of God, is not, dili na nimo madunggan kay ingon ang Romans 1, verse number 17, faith cometh by hearing. Mura na sikat ko sa verse. The Bible says, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ang iyo sa Biblia misnan, nga sa diyan makadungog ka sa pulong sa Dios, o dili na gikan sa imong kaugalingon nga pagbasa, nadunggan ang imo. Gikan sa alagad sa Ginoo, sa mga magmawali,
mao na siya ang gitawag mensahdor or God's messenger sa pulo sa Ginoo, ang pastor or ang mga preacher nga magdala sa pulo sa Ginoo. Sa diyan makadungog ka sa pulo sa Ginoo, ang gikinahanglan nga atong bawal is to obey. Tugay ang pag-obey mo is naman siya gitawag mas labi pang maayo kaysa halan. Now, when we obey the word of God or the voice of God, unsa may mga maayong butang nga atong makuha diha sa pagsunod. Now, number one, kita magdugay. Ang madawat nato nga mga maayong butang sa atong pagsunod diha sa pulo sa Ginoo, when we obey the Lord, unang-una dili ta maka-obey kung dili ta open-hearted. Ikaduha, dili ta maka-obey kung close-minded ka. Close-minded, nagtuo ta na kita rin ang sakto. Amen? Praise the Lord. Nagtuo ta na kita ang sakto. Close-minded. Kung close na ito kasing-kasing, dili sa ta maka-obey. O sa gikinanglan, dapat open-minded ka o open-hearted. Okay, unsa may mga benepisyo nga makuha na to when obey the voice of the Lord sa diha nga makadungog ka. Number one, when you obey the Lord, ang buhaton sa Diyos sa itong kinabuhi, una, the intervention of God to the obedience. Why number one ang point ng Islam, sa pag-obey na to, diha sa pulo sa Ginoo, to obey is better than sacrifice, o kung sa ang mga benepisyo sa diyan, mo-obey ka sa pulo sa Diyos. Number one, the intervention of God to the obedience. Kung sa intervention, ang Ginoo mangilakot sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi, kung ni-obey ka sa pulong. Now, ito po nga may Exodus 23 verse 22. The Bible says, "But if thou shalt indeed obey His voice, and do all that I speak, then I will be an enemy unto thy enemies, and an adversary unto thy adversaries." Kung sa may giingon sa Biblia sa Exodus, unang-una, makita na to ang gitawag God's intervention. Ang Ginoo mangilabot ba sa atong kinabuhi, ang Ginoo doon na sa tabor sa atong kaugalingon, ang Dios mulaban sa imong kaugalingon kung kita masintanon ta sa pulo sa Ginoo. Tara ang Biblia misna, nga Biblia sa Exodus. But if thou shalt indeed obey His voice, His meaning obey His voice. Ang iyang messenger, ang pastor o ang mga magmuli nga muwali sa pulo sa Dios, kung mo-obey ta sa alagad sa Ginoo, pinaan sa pagwali, kanang pagsunod, dili ba mingon nga, kasi ma-misunderstood na to, nga kining pag-ubi ba, di mga, Brad, kinanglan ka Brad nga, sa episode ko pa kayo, ang pag-obey, kanang pagwali sa pulo sa Ginoo, ang mga gisunan, kanang mingon ka ang pastor nga, Brad, let us be faithful in serving the Lord. Nata sa church every Sunday. Wala itong sundon. Nga naman, ang pagsimba, kung saan ang Biblia, gisugo ta sa Hebrews, kung saan not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Doon ay mga butang, mga igsunan nga ato i-consider sa pulo sa Dios, nga dili nato i-consider ato kaugaling gusto, kundi ang gusto sa Ginoo. Doon ay mga panahon nga ang ato kaugalingon dili usay maka-consider sa pulong sa Ginoo first, tungkol sa ato ang mga gitawag kapulian sa atong panglawas. Doon ay mga hikayon na dita ka church tungkol sa atong kapulian sa atong panglawas. Tinuod no. Ikaduha, doon ay mga kakulian na to, nga dili gid kalikayan, mga activities na to nga di gid kalikayan. Mga importante kayo mga event, like for example, kasal. Paano na? Importante mga kasal. Utang mo ka o lubong. Importante na kayo. Makonsider na. Pero kung may nga, Pastor, wag ko ka ato, Pastor, kay kanang Pastor, nangahoy ko. Pastor, wag ko ka ato church, kay kanang nanglabak ko. Karang paglaban na ito, optional mo na, ipindiran na ito. We are boss of our time. Kita ang boss of our time. Pero kanang mga kakulian, example, doon ay abot ni mong bisita, gawa, di ka magdahon. Makalitan ka ba? Nga, importante kayo. Kana, mga hikayon na di kita ka church. Pero ang gingon sa Biblia, nagpadayon ang pulo sa Diyos pag-encourage na ito, nga not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is. Doon lagi mga hikayon nga ang pulo sa Diyos mag-remind kanuna na ito. O kita ng mga kaigsunan, kita ng mga Kristohanon, ayaw mo kawiri, ayaw mo ka-discourage kung ang iyong pastor magsigig wali pag-encourage ninyo sa pulo sa Diyos. Ayaw ka-discourage. Nga naman,
dapat ta nga mo abide ta o say naa sa Biblia may sunan. O ang Biblia lagi ang Exodus 23 verse 22, but if thou shalt indeed obey His voice and do all that I speak, then nara ang God's intervention. I will be an enemy unto thine enemies. Unsa sa Biblia, ang Ginoo mangilabot kung kita obedient ta sa iyang pulong, masdanon ta sa iyang pulong isnan, ang Ginoo mangilabot sa atong kinabuhi. Ang Ginoo naa sa atong mga problema, ang Ginoo naa sa atong mga kabalaka. Tanan, og iyang Biblia isnan nga ayaw ka mo pahilayon nako, ingon ang John 14 verse number 6. O 15 rather, 15 chapter 15 verses 1. Let not your heart be troubled, you believe in God, believe also in me. O sa ubos alam mo sinan, abide in me and I in you. O asa ta magpabilin, iyon ang Diyos magpabilin usab ako diha kaninyo. Ang God's intervention, ang Ginoo mangilabot sa atong kaugalingon, ang Diyos nakakita sa atong kaugalingon, ang Diyos nakakita sa atong mga kabalaka, sa atong mga problema, sa atong kinabuhi natin mga problema. Diba? Natay mga problema. Natay mga problema. Amen. Praise the Lord. Natay mga problema. Di na talaga bisan pag unsa ka kabandiano ning kalibutana, bisan pag nakakaidaghang provision ning kalibutana, dili ta kaikyas sa mga problema sa atong kinabuhi. As human being, maka-feel ta o maka-encounter ta o mga problema, magagmay o madagkong problema, makasinati tanan-tanan. Walay tao na excuse sa mga problema ning kalibutana. Apan sa diyan na atay mga problema ng sunan, dunay God's intervention. Ang Ginoo mangilabot sa problema, mabalaka ang Ginoo sa iyong kinabuhi kung ikaw matig-anon ka, obedient ka sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. By the way, dili lang baya ang mga Pentecostal, sila ra ang dunay katuon ng mayong praise the Lord. Ang mayong praise the Lord, ang mga anak sa Ginoo. Mga anak sa Ginoo ngayon, naay katuon ng mayong praise the Lord. Mayong mga uban ka na bungan, praise the Lord! Patayan ka lang ako ang kanang manok nga. Punta sa manok, praise the Lord, pasalamat buwangan. Diba? Kasangyanan ang uban, tuloy sa iyong talipay. Pero, kita mga anak sa Ginoo, dapat dito mo praise the Lord. Okay, now, God's intervention. Unsa pa, ang magbuhat sa Ginoo? In the book of Psalm, may ito ko sa kanang gitawag intervention. Book of Psalm 91, verse 1 to 5. Kung sa iyo sa Psalm, chapter 91. Ato yung basahin, nindot kayo ang message sa Book of Psalm 91. Verse number 1 to 5. Ana, makita na to ang God's intervention sa nang muobeyta siyang pulong. Ingon Biblia, dili ni sa ingon sa pagbula-bula na to, kung dili tinuning ang Diyos Biblia, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Kung imong isaligan ang Diyos, ang Diyos na ito ang buckler, ang Diyos na ito ang dalangpanan, siya ito ang kitawag mulaban. O sabi sa Biblia, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler. Mga problema, o sabi, maabot na ito, ang Diyos mo dipinsa sa itong kagalingon, maiksunan, unya siya, He shall deliver thee, and from the noisome pestilence, apil pagalian na itong mga sakit, alam isunan. And then, number 4, He shall cover thee with His feathers. Ang Ginoo manalipod, mutabo ni mo, ang iyang gahom, parang feather, isunan, symbolizes sa iyang power. Amen? Dili nga literal na pako sa Ginoo. Symbolizes sa God's power. Ang Ginoo mo protect na to, na daily protection, na ihatag sa Diyos. And under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. 5. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flight by day. Kung imong tanaw sa Biblia, ingnan ta nga ayaw pagkahanog na nga naman, dunay God's protection ni hatag sa Dios. Mo siya ang under sa God's intervention, sa diyang mo-obey ka sa iyang pulong, importante yung obey ka sa pulong ng sinan. Hello, mo-obey ka sa alagad sa Ginoo. Kaya ang alagad sa Ginoo manay siya God's messenger nga mo mantala sa pulong sa Dios aron kita maistakanta, mapahinuan ta sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. And when we follow God's will or God's word, mupuli ang ginawang God's intervention. Asa makita, nadia ang protection. Ikaduha, nadia ang guidance of God.
in the book of Psalm 23 verse 1 to 6. Masaya sa Biblia sa 23 verse 1 to 6. Trust in the Lord. The Lord is my shepherd. Masaya yun? Dili ka pasagdan sa Ginoo, wala ka makinusara, wala kay gikadlukan. Ingon Biblia, saligi ang Dios sa tibok ng kasing-kasing. O ingon Biblia, siya ang ato ang magbalantay, walay makulang nako. Amen. Walay makulang diha sa Ginoo. Amen. God's intervention, na gitawag protection, na diha ang gitawag guidance sa Ginoo. Sa ato Dios ang gitawag Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, ay Psalm 1. He maketh me to lie down, in green pasture. Mabana ang sa verse number 2. 23. He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. He restored my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Una nga buhaton sa Dios sa kinatawag God's intervention, ang Ginoo sa matupas Biblia, muhimo siya kaaway ngadto sa inyong kaaway. Siya mahimong kontra ngadto sa inyong mga kontra. Okay. Sunod, doon ay gitawag God's protection in the book of Psalm 91 verse number 1 to 5. Ikado, doon ay gitawag the guidance of God to the obedience. And then number 3, the provision of God to the obedience. Tarawa. So under this, ang gitawag God's intervention. The book of Philippians 4:19. O sa Biblia 4:19. But my God shall supply all you need according to His riches and glory in Christ Jesus concerning you. Unsay provision? But my God shall supply all your need. Sa dihang mo ubita, may isa siyang pulong, mo sulod ang gitawag provision sa Dios, mo sulod mga isunan ang gitawag guidance sa Dios, o mo sulod dayon mga isunan ang gitawag nga provision sa Dios. Ang provision, iyang supplyan ang matag usa. When we obey God through worship, tanaw to ang Matthew, kung mo provide ang Dios sa diyang mo obey ta pinaagi sa pagsimba ngadto sa Ginoo. Matthew chapter ato klaro na 6. Matthew 6. Yeah, translate please. Matthew 6. 6. Baba, Pastor Carl. Hindi ma-okay, Mark, kita now. Okay. But seek ye first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. But seek ye first. Hello, napa mo? Listen. But seek ye first. Kung sa may sa Biblia, una-una to ang Diyos. Una-una to ang iyang kahimayaan. Atong unahon ang Diyos, pinaagi sa pagsimba. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang sunod, sa gitawag nga God's intervention sa niyong obeta, doon ay provision. Kung sa'y provision pati sa Diyos Ginoo, when we obey the Lord through worship, and all these things shall be added unto you. Di man ni kitawag kining verse sa common, di nato kayo ng verse, but seek ye first the kingdom of God. Even sa mga bata, memorize nila ang mga verse. Pero kung atong saktin ang Biblia, sa dihang mo obeta at unahon ang Diyos, and all these things shall be added to you. God's promises, kung obeta siyang pulong, when we worship the Lord, na ay provision ni hatag sa Diyos. Unsa, ang tanan mong gikinahanglan, siya ang mo-provide. Iyang itagbo ang atong gikinahanglan. Kung sa'yo kinahanglan, doon ay mga amazing ang mga gibuhat sa Diyos. Sa buong alam mo isang unang
among na naka-appreciate mi sa kaayos Ginoo sa among kinabuhi. Ug ang bulaton sa can you imagine after sa Linog dunay NGO nga dili taga Pilipinas nga NGO taga kanang British nga hingontak directly namo tungod kay dinhi may friend nga missionary nga nakakita sa mga pictures ng mga upload sa Facebook nga naguba. Iyang gi-refer to sa iyang amigo nga kanang foundation. O gintawag ang taga-foundation namo nga kumusta yung church building na pa ba, nagpadayon pa ba. Ang giingnan nga until now nagsige pa mi o kanang gitawag nga pagkita panalangin nga among ikabalik ang simanto ginaguba. Tod man gipatuan mi sa dito pagkasulti mo sa kayo grabing putihan ilang gitawag pag-comply nimo sa ilahang tabang bitaw. Ipangayoan mi og kanang title sa iyota, pangayoan mi og church account, bank account, ipangayoan mi SIC number sa church o SIC registration sa church. Nya plus kanang articles of faith, ay problema ang articles of faith. Kunya kanang mga officers sa church, kating digana. Nya ang pagproseso og dugay, 5 years na among gi-process. Abi na mo scam. Pero di nga po nga, kung scammer man involved ni og kwarta. Pero wag man sila mga kwarta. So, last nga papel nga mo i-comply, hapit na may magkaano nga, di nataan yung padayon kayo, mura magbinuang ni. Pag human sa usa, naanap pila usa. Pag human sa usa, nga isa, this the last kanang documents nga among kinanglan. Human, anapa dahi, napa. Ikaw binuang mo ni. Pag comply mo sa katapusan, ingon siya na ang among process nga katapusan ang among kanang gitawag church account, bank account. Pag human o process, ningon ang taga kanang foundation. You try to open your bank account. An hour ito, ano sa'yo, mahal ito. Gidablodan yung 250,000. Dito, nagsugod may contract sa among church building, o gisundan og kanang another 250,000, $500,000 ang iyang gitawag sa simbahan. Sa grasya sa Ginoo, naka-tukod ng simbahan tungod doon na yung foundation ng tabang ng gawa ni Kaila. O sa pag-dedication o pag-dedicate sa among church building, among invite ang president mismo o dihagip mismo. Taga British man, British itaw. So, niadto gyud nga salamat sa Ginoo nga napurmag gamay ang church building. Pag-abot sa bagyo, dito na sa problema. Ning lupad ako ang purok, mga isa, support tibok purok. Support pa. Gidaan sa amin, gibutan ko sa bubungan sa simbahan, sa tunga, sa simbahan dito mismo, nabali ang mga tasas nito. Kung dito na po ng problema, kay mura may ka kulis-kulis ang atok, gisi ang katong mga atok. Yan, simba mi, for how many months, nga ang tiles gilumutan na, ang tubig, tiriming puno. So, by the grace of God, ang Ginoo nagapadayon sa pagpanalangin. Kunya, ang panalangin sa akong pamilya, sa una mo kay hilig ko kanang bayansil, tugay na kaskwila ko kanang gitawag mo, masala, troubleshooting, mekaniko. Akong malit ang mga sakinan, silang type na sakinan, niya, among i-remodel, i-condition, niya i-baligya. Niya itong tayo kay, dinog man itong tayo wa kayo mamalit, kay way kwarta. So, amo sa nang kasikan, amo lang gihatag, Pastor Paul, David. Amo sa, amo gibilin. Niya kay, namay ko sa nagri na mo ng multicab, amang gamit kami, amo sa, na murag na jump na lang, amo lang ibaligya po, og 5,000. Ikaroon sila ang dagan ng munisyon po. Niya nag-pray mi, among unang sakinan, multicab, may padagan na mo sila, may one, mapasagin ang tibok lawas sa tubig, kung ano limuto mo niya. Pag ukaw din ako sa puntahan, huwag may rubber ang kilid, kaya pinal kayo mga surplus na po, mga 45 naman po. Yung kong Lord, kasi kay formaw ka ng mudad kag mga kanang kuno, kanang sakinan nga pag-ubo, kaya isig kahina mo masigal pag-uba. Sunod, gitagan niyo kanang kuan, katong auto lagi. Nya kay katong auto kay palit malabog abri putahan mo dagan.
kuyawan mo kuya, ano yung mag-iswa? Auto. Ito, nangaswa, mag-iswa kagsira. Na-abra po. Hansak ko sa, kaya mo, mura po sa tuglak siguro. So, kuyawan mo na kahinabo, kung managpa, kalit, kung abli man, wala binag-libaong, abli. Diba? Pero sa akin, hindi naman ka lang, ano bang masakit na di po mo abli, putahan? Anak sa ako, kasi sometimes, nag-Bible study me. Bible study. Yun na, siguro rin yan, kapilaw ka talaga sa kanya. Pero sako lang ako rin ito. Naguna-una ko, na palitan ko na ang anak ko daw. May mga anak na makakita ko daw na nagkaon ka ng lamig. May mga anak na, pa, ano sa lang yung anak pa? Hindi ba kung ikaw amahan, murag kumuto yung kasing-kasing? Kita ginikanan, kumuto na itong kasing-kasing kung itong anak mo yung, wak sa mga iyo, pero may na, pa, ano sa lang yung anak pa? Lamig, siguro yung anak sa. Ikaw kung ginawa, di pa ka muhila ka na. So, ikaw ang ginikanan, kakita ka, siyempre mo ito na, sige, palitan ka na po. Ang panalangin sa Ginoo, una-una si Ma'am Juby sa Tinudlan. Hindi pa ito si supervisor atong Daima, principal Pito pa ito siya ito. Pero grabe ang kanang gitawang faithfulness in giving. Sa Tinudlan, ang experience mga kaigsunan, ang God's provision, sadya mag-faithful ta to give the Lord. Tungkol kay kalang tayo sa mga dili ginaato, to be honest, ingang Biblia. Iya gana sa Ginoo, holy unto the Lord gana tayo sa dili na ato. Ang term na mo, anak, sa paghatag dito sa Ginoo, iuli na mo ang iya sa Ginoo. Para mas tax ba? Kanang buhis, di mo na ako. Maningil din ang gobyerno, buhis. Sa atong pagalingon, doon tayo buhis, hindi wala na ito. Wala itong buhis. Sa atong pagkakita, lumulubyo ta sa itong lugar, natay kita ang gitawag si Dula. Buhis na nimo itong pagalingon. Ang iyong pagka-driver, dapat na akay gitawag na buhis na. Asa na ito makita itong buhis na itong pagka-driver, ang imong lisensya. Bahin na sa gobyerno, siya na sa gobyerno. Atong yuta, dapat mahatag ta ang buwis ngadto sa ato ang gitawag na tigbuhisan ato sa atong LGU o sa munisipyo. Mahatag ang buwis na tanan. Atong balay na concrete na na buwis. Tanan, yung kapaw gani na asay na terminal na ang papel buwis ka po na. Ang wala ito kanang iring. Iyon ang pastor na, Brad, hindi tayo mo, Lord, pinaghalim ka ng baka. Kamera ka ng pastor, kamera na. Baiti ka mo, kamera ka mo. Pag ato sa ka-area, Brad, grabe ka ng itig mo, kinamikali mo. 5 mil na pastor, kamera na. Grabe no. Pag abot mo pikas, kandingan, grabe ka ng 1,000 na kanding. Tingnan namin katong membro, kamera kayo pastor, 1,000 na. Pag abot yung katapos ang area, yung sugat sa pastor, kagong tiyak, meow, meow, kagong iring. Brad, grabe ni kagong iring. Sige, masok pa. Daanan, masag lang mo. Iring. Di ba? Iring. Ang iring, murag ipang laban yung sa kasada. Pero ang iring, gilaban yung pastor Ray Abusio, amo din yung pangayo, among gida sa bahay. Ang gida, ang iring, sa amo kung napos lang yung iring, bantay lang mga ilaga. So, ang minsay mo ni, doon ay panalangin sa Ginoo nga dili niyo mabantayan. Unang-unang panalangin sa dahil nag-faithful ang akong asawa sa pag-uli nga sa Ginoo. Kung sa ako asang sayo, nag-uli po para sa Ginoo. Nalirais ang pagi sa promosyon. Samtang na-assign siya sa Central, principal pa to siya atong natayin sa Central sa Danao. Dili ka mahimong Central Principal kung di ka mo kanang gitawag nga ma-P3. So dapat ang P3 Central Principal. Karon dunay mimo nga niabot nga mao to mimo nga dili ka ma Central Principal kung dili ka ma P3. Niabot iyang appointment, niabot iyang kanang gitawag nga promotion. Pagka P3 ning sunod dayon, una ang kanang gitawag na promotion niya, na P3 siya, pagkasunod simana, dunay mimo nga niabot nga dili ka ma-promote into P3 kung di ka
Kung di ka moagi o kanang gitawag central principal, di ka ma-promote pito ko siya daw ato niya. Na-sign mo sila ang central principal. Ang nimo nga di ka ma-promote o victory kung di ka central principal. Central principal man siya daan. Mao may pag-abot kay na-realize naman. So dapat ang tatlo siya moagi pa to pito. Moagi to pito. Paywall pa siya nahimong P3 dito ba. So ang nimo na-realize na jud. So usa to nga blessing sa Ginoo. Okay, basta nasita ko sa pag-explain. Basta dili ka central principal di ka moagi pito. P3. So niabot ang iyang P3 usa pa niabot ang nimo. So panalangin sa Ginoo na. Sunod nga kanang ito blessing, nasa siya o kanang central principal sa Katigbian. 1 year and 7 months gapon, nadawat na himo na po siyang P4. Grabe, 1 year na kapin ang promotion. Ang uban, gisan gikan sa P1, pila ka years, 7 years na, P1 na po. Pero si Ma'am Joby, ning grades of P2, P3, na-promote yung pagka P4, o sa last month, dito may sa Taguig District siya ang gitawag na supervisor, as acting supervisor. Ang sweldo na, the same ra sa supervisor o sa P4, mora nga sweldo, mora kadakon. Okay, so ang blessing mga isunan, sa wa pa siya kanang supervisor, gihatag ang blessing, wa na mo damha. Niadto mi sa mga kanang sakyanan, sa kasa ba rin yan? Kanami mga sakyanan. Kanami dito, pilay monthly, ano sakyanan na, pilay down payment. Ang sa Estrada, niyon sila nga 250 na sir, pero December man to, na ay mga promotion, sa promo rather, 150,000. Ang kwarta ko, 150,000. So, among giinan nga, kini kayo mo siya, balik ka ma'am. Magbalik na mo, hindi nga po na 250,000 na ma'am, ang kuhan, down payment, down 10,000 para reservation. Karon kay nausog man, 250 man, ang kina, adir ko mo mula ka na, amo na pa 20,000. Siya ma'am, ato asa ang financing. So, ato mi, pag ato pa kayo, 150,000 na dyan. Sige, dito ta. Ikuha, January. Ang sakinan. Sa grasya sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo, sa dyan mong ulit ka, wak ko kabantay nga, sa dyan nag-ulit si Ma'am Joby, nag-ulit ko, Pastor, wak ko kabantay nga, ni sa mong ni Kristo. Kung kayo ba mo, ang amazing na panalangin sa Diyos, kaya tagal with brand niyo sa kinan. Naghatag mi. Naghatag mi, ang iyang tayo sa misunan, 10,000, iyang ihatag para sa Ginoo. 10,000 ihatag para sa Ginoo, iyang tayo. Ikaw ba, wala, may sa may ito mahimuan eh. Ito mas Ginoo, ayaw na kun. Ang Ginoo lang provide sa ating kinalan. Ginoo sunan. Amazing ang panalangin. Gatagan mi. By the grace of God, this coming January, ma-impas na ang miskinan. Kagunta na mo, utong ng 22,000 kada buwan. Utong na mo, sa grasya ng Ginoo. Salamat sa panalangin sa Ginoo. Katagan mo miskinan, na mo rin nag-sustain na mo sa mga adlaw-adlaw ng Panginoon. Ang panalangin sa Ginoo. Amen. Amen. Huwag na pobre sa paghatag, kumuhatag ka para sa Ginoo, para sa ikabubuto sa Diyos, kumuhatag ka, panalanginan ka, kadi ka kabantay, di para siling ang muhang na yun. Ang panalangin sa Ginoo, hinay-hinay, hangtod nga imong mas natin, unsa ang Diyos sa imong kinabuhi sa iyong muhatag ka. Okay, mo siya mga nindot ng mga butang ato makuha diya sa pag-obey. Una, the intervention of God to the obedience. By the way, kasi oras, alas 11:24. Ikaduha nga, karang itawag, mga maayong butang ato makuha, will obey the Lord. Una, saan yung una? The intervention of God to the obedience. Number 2, the blessing of God to the obedience. Ang panalangin sa Diyos nato sa mga masinod kanon. Unsay kaya sa Deuteronomy 11:27. Deuteronomy 11:27. Ikaw na Biblia, a blessing, tanawa, doon ay blessing, nagulag yung blessing, if ye obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Unsay kaya sa Biblia, a blessing, if, conditional, if, kung mo, yung if, conditional, nara na nimo. Kung, parang word na kung daw mo, kung imong sundon. Kung imong sundon, a blessing. Unsay kaya sa 28. Sa 28. And a curse,
ayay, naaday blessing and a curse. Also may curse. Yan sa Biblia, if ye will not obey the commandments of the Lord your God. The same na God, opposite na God. When you obey the voice of the Lord or the commandments of the Lord, a blessing. Praise the Lord. Amen. Salamat kay Apa. A blessing if you obey the voice of the Lord or the commandments of the Lord. And a curse if you will not obey the commandments of the Lord your God. Masaya sa Biblia, tunglo kung di ka mo obey. O bingon si Joshua, alang sa pamilya, choose you this day whom you will serve. Pili ang Diyos, o pagpili ka ron, kisay mo sundon. O di ka puntagon, ako mo ingon. Pili ka ron, blessing or tunglo. Mostly, may pa, Pastor, ari ko sa blessing. Pero ubos kondisyon, kung imong sundon ang pulong sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. A blessing if ye obey the voice of the Lord. On sa number 1 sa mga benepisyo, mga panalangin, mga kayuhan when you obey the voice of the Lord, the intervention of God to the obedience. Number 2, the blessing of God to the obedience. Okay, blessing na, ayaw kalimot. Ang panalangin, mugawas kung ikaw musunod ka sa Ginoo. Pero di ito mo obey, na binasaalaga sa Ginoo, ang muwali sa Panginoon sa Ginoo, ayaw yun niyo itong luha, ayaw yun niyo i-criticize ang minsan yung madunggan, mga gisunan. Ayaw yun na, grabe, na, Pastor, maor mo na niya, paano na, di man, ang ayan sundo na siya, ayaw yun na naman, diha sa pag-obey, doon ay panalangin. Panalangin yun, panalangin. Kamu ko naman, panalangin. Sunda ko, panalangin. Gusto tag panalangin, sunda ang pulos Ginoo. Ikatulong benepisyo when we obey the voice of the Lord. O sa number 1, the intervention of God to the obedience. Number 2, the blessing of God to the obedience. Number 3, the prosperity of God to the obedience. Masa prosperity? Atong magkuha ng prosperity mission nasa Job chapter 36 verse 11. Onsa iya sa Biblia, duha ka situation ang isbutan sa pulos Ginoo when we obey the voice of God, doon ay prosperity ng yatag sa Ginoo, duha ka sitwasyon. Job 36 verse number 11. The Bible says, if they obey and serve Him, they shall spend their years or days in prosperity. Ang imong mga adlaw mo spend diha sa gitawag prosperity. Na kasi gitawag panalangin, prosperous na kinabuhi. Sunod, mga adlaw sa tanan and their years in pleasures. Ang imong mga katuigan naa ka sa gitawag kalipay, kamugaway sa imong kinabuhi. Ang imong katuigan ubos sa kondisyon kung mo-obey ka, kung walagad ka niya. Hello, napa mo? Amen. Napata, salamat sa Ginoo. Kinapata? Amen? O sarang pinagminsahe ka ron. Kaya ba mo? Di ni, lisod kayo sabton. O sarang minsahe, obey rin yun. Gikas number 1, number 2, number 3, nato sa unahan. O sarang minsahe, obey. Because our topic to obey is better than sacrifice. Kung ako nang ipasabot, kung unsay mga benepisyo sa nang mo-obey ta. Number 1, doon ay Diyos na mo-intervene sa atong mga problema, sa atong mga kabalaka, ang Diyos mulaban nimo, o dapit nimo. Ikaduha, doon ay panalangin, ihatag sa Diyos nimo sa nang mo-obey ka. Ikatulong ang benepisyo sa nang mo-obey ka, the prosperity, kanang prosperity nga kinabuhi. Kanahanda? Di ba sa bagong tuig na may mga wishes na ibutang sa mga tarpulin? Usay wishes niya, kada tuig. Happy New Year. Oh? Wala Merry Christmas, no? Merry Christmas and Happy New Year. Nabagiging a prosperous New Year. Nagiging na prosperous New Year. Unsay iya sa Biblia, prosperity ang ihatag sa Dios nimo kung ikaw musunod ka sa pulong. Okay, atas katapusan.
atas katapusan nga mga benepisyo sa nag-uoperata sa pulo sa Dios. Number 4, the favor of the Lord to the obedience. Amen. Yun doon yung nakatay abogado. Pastor, doon nakatay abogado? Dili no? Pwede ba ilan ito? Attorney? Okay. Thank you. Blessed kayo na. Ako malipay ko nga na kailan mga attorney. Ano man, maamigo na ito. Muhatag magpabor. May pabor ba? Mo-advise na sa mga legalities na bahil. O, muhatag na sa tambag, ganindon ka tambag. Nga saktong mga desisyon. Ang binaong problema sa yuta. Sila din ang makahatag saktong advice sa anang nga paagi. Tilog na. Pabor. Ang ato ang mayor, kung imong kanang higala ang mayor, naay pabor ang imong mayor nimo. Matalang pabor. Nindot tayo, may pabor. Ang Diyos, doon ako'y pabor, ihatag sa Ginoo. Sikin sa ang hatagan o pabor. Ang katong mas kanon niya. Tarawa ko sa Exodus 19 verse number 5. Now therefore, if ye will obey my voice indeed, and keep my covenant, natay kitawag nga pag-amping, pagtipid sa mga kasubuan, covenanti, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Doon na kitawag favor sa Diyos, pinili nga kitawag pinasahi nga bahandi, peculiar, nindot nga word ng peculiar. Ang Diyos mismo miisip nimo. Ang Diyos doon na siya ginagitawag na pabor sa atua, if you will obey my voice. And then, ina ng Biblia, importante nga atong ibutan sa atong kaugalingon sa atong nauna, atong ipabilin sa urang nato, nga importante kay kining pagsunod sa pulo sa Ginoo. Not all the time na doon na tayo madunggan nga mga mensahe, messages sa pulo sa Dios, nga tanan nga imong tulad kayo mga pikil sa atong nauna, ayaw lang sa nagbuhatag. Ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi, unang-una, kanang ikaw pagsimba nimo every Sunday, na ay God's favor, ana, kung sa'y pabor sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Na ay panalangin nga ihatag sa Diyos. Di sa nagikan sa pabor sa Ginoo, gikan sa kasatasan. Sa pabor sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God. Sa pabor sa Ginoo, but my God, Philippians 4:19, shall supply all you need. Kana gikan na sa pabor sa Dios. If we obey the voice of the Lord. O sa ka mensahe, importante ang word nga obey, nga naman doon na siya gitawag mga benepisyo, mga panalangin, the intervention of God to the obedience. Number 2, the blessing of God to the obedience. Number 3, the prosperity of God to the obedience. Nindot doon tayo prosperity ng atas mga young people, or doon tayo mga kitang mga minyo, dili katuyuan sa Dios nga magpabilita sa ingon nga sitwasyon sa ating kinabuhi. Never ang Ginoo nga nagplano nga ingon ana nakakutob diyan nakakutob. Ang Dios doon ay plano sa inyong kinabuhi nga kitawag prosperous nga kinabuhi ihatag sa Dios. Pero ubos sa kondisyon kung imo siyang sundon sa inyong kinabuhi. Unsa ang gusto sa Dios para ma-promote ka sa inyong kinabuhi? Karang sundan gyud ang kabuton, una siya sa inyong kinabuhi sa inyong adlaw, sundan siya sa inyong kinabuhi sa inyong adlaw. Nga naman, ang Ginoo mo pahimutan nimo sa pinakasakto nga gayon, adlaw nga imong panalangin sa Dios. Amen. Salamat ka nga pabo hangtod karon inyong gibanan hangtod ninyong orasa sa pulo sa Ginoo. Nalipay ko nga naamo, nagpadayon ko kami sa pulo sa Ginoo. Nga akong kalipay na nakahimamat yung mga bagong higala, biya sa Ginoo. We are friend in the Lord. Amen. Wala mo yung time, visit mo sa mong church, sa doon. Tony, visit ko sa mga nag-adventure pa dito, pero I don't know, visit ko kayo. So, doon na may kayo, maka-visit mo, you are very welcome dito sa mga church. So, may pastoral, sige din ato dito sa simbahan. Salamat sa Ginoo sa pribileo. Nga unta, nga kining minsay karon, magpabili ni sa kung una-una ang kasing-kasing.
O ingon ang Biblia sa katapusan na verse na sinatag ninyo, sa Deuteronomy chapter 11 verse 27, and then there is ako balik sa Jeremiah 42 verse number 6, whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God, to whom we sent thee, that it may be well with us. Will we obey the voice of the Lord our God? Ang kanang gitawag na makapaayo na to sa diyang musunod ta sa Ginoo. Ngayon Biblia, whether it be good or bad or evil, we will obey the voice of the Lord. Conclusion, yun natin ma-experience sa itong kinabuhi, mga ups and downs sa itong kinabuhi, even myself, na doon natin mga ups and downs. But by the grace of God, nagpanayon ko sa pagpagalangin sa Ginoo. O sa kabutaan ang kabiling in conclusion, doon na may mga problema na umabot sa itong kinabuhi, mga uno sa itong kinabuhi. Remain in serving the Lord. Stay in God's will. Amen po ba? Pabiling ta. Because the Lord Jesus is coming, hapit ang Ginoo balik. Padayon ta. Bahala ko doon ang mga panahon nga, doon ang mga discouragement. Padayon ta. Ayaw ng tawa ang mga failures na nahimo sa mga concerns pagpo. Even myself, ang ilang mga members, church, I am not a perfect man. Ayaw na ninyo na ako, pastor ko, labaw ko niyo, no? Akong gisip ko galingon na mas labaw mo. O sa inyong kagalingon, ay isipan na ang inyong kagalingon maayo kaysa inyong pastor. Pareho ta, atong ipapos itong kagalingon, doon tayong mga kapakya sa itong kinabuhi, tutoki ang Diyos. Mato pa si verse 2, verse 2, tutoki ang Diyos na may maghigit sa pagkakas. Importante nga, doon natin mga kapakyasan. Kung makita na ito, nga doon yung tao nga, para na ito, nakita na ito nga mura, dili mayong kinabuhi, dili mayong example. Importante sa itong una-una nga, ang Ginoo nagpanayon sa pagpanay sa kinabuhi. Yung process na ito, kausapan sa itong kagalingon. Ako kagalingon, di ko magiging perfect na ko, no? Masipir pa ako sa kagalingon, ang Ginoo nagpanayon pa sa pagpanay sa kinabuhi. Bisan kita. Doon ay kapakyasan. Masipir ka. Pag doon ay Diyos, nga doon ay kangawan na ito, ang perfect na Diyos, umutapang sa itong kinabuhi. Remain inside the Lord, obey the voice of the Lord, and then the blessing of God will happen niya sa ating kinabuhi. God bless everyone. And thank you so much. Let us pray, Father in heaven. We thank you, Lord, sa panalangin ng datang kanamo ang Ginoo sa kigunan mo sa kataugan. Sa mga pagpalayon sa pagsilibrar sa anniversary Ginoo. Piling buhaton sa Malibong. Lord, I pray to Ginoo, panayon ka sa pagpanalangin, sa buhaton Ginoo kita, Lord. Salamat sa mga katauhan na niya karoon ng panayon sa panalangin. I pray to Ginoo na magpadayon pa, magbalik ko ng mga pagtulong kanino, uban sa mga lagad, pastoral, o sa pamilya. Salamat sa mga kabataan, sa mga batanong sa mga hangtungan na karoon. Bind us together with your love and protection, Father. Samtang mga close me sa mga sedisyon. Ang mga pasalamatan sa kalaugan ng panalangin na ang linawag kami. In Jesus' name I pray. Amen. Magnyatang pastoral. Thank you, Pastor, sa mensahe. Kung naman natin umbang niya, maunulod ka. Yan, so salamat sa blessing, Pastor, no? Ubay lang ba? Magtuman lang ka, no? Usahay ka ng pagtuman, dili usahay ka ng kuhan, ka ng dili ba murag uyon sa pagkaubuton, may mga usahay, mga kuhan, dili uyon sa pagkaubuton. Pero isugo sa Ginoo. So, pinahanglan pa mo tuman, no? Sa pastor sa dili uyon sa pagkaubuton yung ministry, no? Sagara sa testimonyo sa pastor, kung napalay natin, hindi palang ministry, ana lang tabag, sagara sa testimonyo yun. No? Hindi na doon taglahit lang. Pastor, support lang ko, financially, no? Nana ba, no? Ako sa una, nagdato ko na, gustuhanon ko, niya, makadungo ko mga testimonyo, mga pastor, mga ito sa mga ba? Niya, wali, mga testimonyo, mga mission. Stang lisura, lisod man, mga istorya puro lisod. Unang ako sa kasi sa Ginoo, nagsugod ko sa ministry, ka-invite ko, dito ko mo istorya ka ng kalisod. Wali-wali pa na, pero di yung istorya kalisod, kumuhan. Istorya ang kalisod ka ng pastor o kauban, pastor anak, maka-istorya ang kalisod.
Pero katong pila na pagkatuig, tabo, hindi ko istorya ka ng karon gapon. Ano dili pa yung ano, no? So, mo na nga, ako nang na-learn tungkol kay murag, mo na nakapakuan ako ba sa una yung anak din ang mga lagad sa Ginoo, lisod ay. Siguro no, di ba mukhang man ka na kalisod? No, mukhang man ka. Pero may nakuha na mo to blessing, may blessing sa obedient na Kristohan nun, no? Una na intervention ng Ginoo. Mapil ang Ginoo sa atong mga problema. Kung mabati na ko na, mabati na ito nga usay na tayo problema, wala'y Ginoong gapil-apil. Kamu mag-observe mo sa inyong kinabuhi. Observare na ko ninyo. Kaya mag-observe mo ba? Observe ta. Napil problema ka rin na. Yung mabati niyo mo, wala'y Ginoong gapil ba? Wala ba? Wala pa yung gapahilon na. Wala intervention sa Ginoo. O, kung dili pa obedient, no? O niya, blessing. Ang blessing, although na yung material, prosperity, kanang prosperity, makuha na itong material na, kumilis ko itong prosperity, pero blessing, na yung material na apoy dili. Okay, so yun na ito pagkuhan sa mga term na, yung ang Ginoo, i-bless ka sa Ginoo. Pwede na siya material. O, pwede po ka lang na ay mga familial blessing, no, nindot ang dagan sa imong family, o inong ana, sa ibuang kuhaan mo, blessing man na. May mga blessing sa Ginoo. Kuhaan ka nang itawag na kay peace of mind. Mga blessing na. Pero sa third point ng prosperity, prosperity ka nang tawag na, ipa-experience sa Ginoo sa imong kuhaan sad sa kinabuhi ba? No, kanang bang kanindot sad sa kinabuhi, no? O, ako din mo ito. Magtinaro na lang ka sa kalibutan magod, isang sa panarbaho, wag gilita magato kay kanang giuyon magpunta sa kuwan. Saya nato na magato lang kung may mga illegal. Magato lang kung may mong dula o mga may mong dula bang underground ba? Murag anak ko. Murag dili ko siguro. I believe na kung dili magani diya sa imong trabaho, pero na-adjay ito yung anak na yung lahit yung nagdamito ng Ginoo nga kanang basta makuha niyo ang prosperity. Napakita sa Ginoo mo prosperity. No, yun ang Bible niya sa Joshua chapter 1 verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that obedience na. Buhaton ni mo siya, and then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Bible begins ka, no? Kuna nga, dipindi na ni mo kung i-claim ni mo, na may ubang i-claim. Kita ka-claim man sa Bible, diba? Ipag-claim rin natin na nasa Bible, moro man na sa Bible. So, yung Allah, salamat Pastora sa kuwan, simple man po, hindi matingong kuwan, sige rin po kadong, nadunggan po ito ninyo, no? Ang kaning atuwa karon, ito nang i-apply, amen? Apply na ito, salamat sa Ginoo, sa amuha, sa ika-upat ka tuig diri sa Maribok, nakita man ako mali, pero na kami sa Ginoo, pero na kami sa Ginoo. Hindi ako na sa ating pagpadayon lang ta sa paghalaga sa Ginoo, suporta sa bulat ko, kung saan ko na natin may magpapagmusa, no? Di ba mo? Ano mo pagmusa, no? Presenta sa ako ang mga magwali na sa pulo sa Ginoo, wala sa dumaing na nga. Anong job? Di ba? Naana sa kasing-kasing, giunsan niyo yung kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulo sa Ginoo, giunsan yung pag-observe, yung kinabuhi, nagtuman ka sa pulo sa Ginoo, wag ka gatuman, observe ba rin kasi yung pamuyo? Observe ba rin ba? Di ba, riyan po sa Ginoo, no? So, yung sa pastor mo, alit pa. Kaya, sagdan sa Ginoo, wala mo magpugsa. So, mana, ipahilo na lang itong kasing-kasing, mo lang itong kasing-kasing, o niya, makitagkaalam sa Ginoo, o sa akong pag-apply ang mga prinsipyo ng ginawali. No, kana, kanang ito, observe to do. Kana observe to do. Kana observe mo, analyze ba ka, saan man ako ipag-apply, anak mo.
na may mga ani nga lisod man pero kinahanglan man imong buhaton. So muna nga mag-analyze ka kung saan kay para makahimo para ma-experience nimo ang isaan sa Ginoo nga kanang kita ganda siya good success, no? Oh, kay ganahan man tana. Ganahan ta na paging nga di ka ganahan na. Kit pataw sa hay ana, alam kita mo tay parta. Nabuyong ka. Oh, patay kwarta, patay makuot. Mura kang mayabag. Oh, kung wala kang interes ka lang, kung kwarta, isinisira ka. Pero kung mayabag ka ng kwarta, mini, isyo na sa kinabuhi. Kung mayabag ganito, isyo na. Pero kung may nagdito sa isyo, sa kinabuhi, kung ay kwarta, wala kayo problema na. So, dito na isyo. Okay lang mo kaya? Oh, so yun anak. So, salamat Pastor Ras, ang insay sa pulo sa Ginoo. Kunya, yung rasa, no? So, oras na. Kanang, atong panon, that's why si Pastor Nasir, ato ang i-invite sa, no? Sa this morning, mamuhat pa sa pulo sa Ginoo. Kaya ato po siya tigaan, o kigayonan na pray, no? Sa, si Maris, Brad Marjon, si Brad Marjon, si Maris, yun yung kuhan, kanang yun yung pag-umangkon, no? Pag-umangkon niya, sila na, kanya naabot sila dire. Kay, ano mo dura? Maris, Marjol, no? Salamat pa nila na naabot sila dire. Kanya, sa plano nila dire, mo hiluna sila dire sa tawag ani, dire sa Maribuhok, no? Kanya, si Marjol, ang trabaho niya, masakay niya sa barko, ganahan siya masakay barko. Nindot siya masakay barko, kasi sila may sunduan. Kita masakay barko, kita yung hatag. Kani sila man, nagkain barko, sila tagaan. O, ano sila ganahan niya masakay barko. Kita ganahan. So, wala nga, istorya, yung sa plano niyo ba kayo? Si Jared, no? Salamat sa Ginoo, blessing nila. Sister Maris, ato na siya i-pray. So, kanang gitugyan na ni Pastor Nasir sa ato, ato ni Kinsuna, na anak ko din, mo na natay ko na ni natin responsibility to pray. Kaya, monitor ka nila silang pamuyo. Sister Maris, ato nga pila kamula na atong monitor. Ginusara ang tao ni, kamo mga hinahan, kamo na nag-ginusara, wala kauban niya. Ilalay mo. Pero Sister Maris, grabe, bago pero ka na kumpiyansa mo ani. Doha ka po sila. Ayaw. So, ano lang, no? Kanang, dili lalim. Ang point pa, dili lalim. Sister Maris, kung silang gusto mo diya, okay pa mo diya, okay mo gusto niya. So, yung ana, ilang kayo. So, while, karon nakaroon, hilayin mo si Bernardo, mga student, dayon, so pastor, wala pa man tayo kung ani ng budget. May bili na lang siya kung nato lang. Prihan nato si kanang itawag si Jared, no? Sa atong nanda, no? Sa ato ang tradisyon, hindi tayo mga ninong, ninang, yung ana, no? Pero bakit po kabasa sa Bible, pastor? May ninong, ninang, no? Anyway, okay na po na siya, kaya para, December na siya muhatag, bahala, okay na. Wala mo na ako na siya dikla, pero wala ko na una-una, wala ko na mga dikla, okay na, wala mga anak ko na sa gila, ninong, ninang, bata, importante, mag-present sa church, mag-lihat ako na pagbilang sa inyo. So, mag-anak lang, kung kanang, inibalik yung Barjo, hindi mo siya upuan, okay na sa siya, pas ako, kailan man ako na problema na mo nga invite siya mga pugos ko sa iyang bata, no? Kaya ako biyaw sa'yo siya ng pugos, no? Pinagtabag pugos ba? So, manana. So, another para pinambag. Karoon na, kasi ako nipit ang kanang ko siya. 18, bulat ka na ni Silip ng Marjon, karoon 18, so mga pilat ang mga. So, wala nga si Pastor Nasir, atong i-invite niya, maka-blessing, no? Sa iya na ako na ni mo, Pastor. So, ito Pastor, ikaw ang mo hatag o blessing ano ni Baby Jared, sa lang family. Asa mo ko si Tuan? Marian, si Tuan. Sige, meron pa bilang.
Ako ang iyong tanang na hindi palihog at kita sa pag-dedicate ni Jaren. Ang butang balaan Diyos na magagawang sa katanan, mahal ng mga giday. Ang mga pasalamatan Ginoo sa grasya, sa kinabuhi ng gataganan. Salamat na mahal sa pamilya ng Marjon and Maris. Salamat sa mga kabataan ng piyag at kanila. Hindi nga kabuntado, Lord, naghahatag kami mo salamat sa kasa na mga si Joy, Lord, at kanila Marjon and Still Maris. Salamat na mahal sa kinabuhi. Salamat na mahal sa gasa, na binilong gasa gikan kanimo. Nagpay ko Ginoo nga kinibata Ginoo nga inikadako niya agad mga lagad sa di kanimo, yung sinatagan mo kasing-kasing nga maglukod kanimo, malagaron niya kanimo. Mayroon man ang mahal nga musunod agad kung maayo mahimo siyang maayo nga lumulupyo diri sa maribuhok. Kung salamat ang mahal nga magtubog siya nga uban sa mga panalangin ng grasya at proteksyon. Nagampok Ginoo nga bisan man sa mga plano ni Brother Marjon. Nagpay ko Ginoo nga magapadayon ka sa paggiya, magapadayon ka Ginoo sa pagtudlo sa mga butang na maayo ng buhaton sa ilang pamilya. Bisan man makauban ka, magapadayon ka, mag-safety ka sa mata ko sa kanila, bisan man sa adlaw-adlaw. Nagpay mi Ginoo nga kinibata o sa Ginoo, bisan man nila ni Mac James ni Marian. Maunta ang mahal nga imong grasya magapadayon sa panalipod ng kanila. Among itunod ka kanimo, among mga pagpasalamat. Kung salamat sa proteksyon, yung hatag Ginoo ni Jaren, Lord, hangtod siyang pagdako amahan. Ang mga pasalamatan o giday, pinagi ni Kristo Jesus na muling maluluwas. Amen. Amen. God bless. Thank you, Pastor. Okay, so, mga tatao sa kanta. So, mga tatao sa kanta, o niya, while ka na ikuan, so, yung nani among pastor, kinabangay ta dire, dire lang nga akong tanan. While i-prepare ko na itong paniyot diya, no? So, pelo na, katong kuhan, no? Dahil mangantas sa kanta, close na ito ang panimbaho, no? Mag-pray ta sa kusing, no? Dahil, ilusin ta, kung na mo yung mga kanta diya, while langaon mo kung kanta mo, okay kayo na. Diba? Isa may di ka na ng kakaunta, yung kanta, tanuban sa lubok, anak, mabayad na sila, sa kaliko na ron. Kanang pluto niya, yung kanta sakay niya, ang kanta kaon niya, may kanta ba? Kaon sakay. Kasi sa kalibo na ron. Oh. So, kinsa ganahan mo kanta niya, kanta na mo din kay mga mami. Sige, count your blessings. Hindi pa, magkanta count your blessings. Okay, while nagpipira para sa palito. Stanza number 1 will sing. When upon life's billows more tempest toss, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, bring one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, bring one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one.
Amen. O ang Ginoo magapanalangin nato. Once again atong i-welcome no si Ma'am Marlit no Darling ang pananitigan mo. Dahil siya karon sa Maribo kay naan sila treat sa Negros. Parintiro to niya. Digan mo. Nasa ma'am, natanaan sila karon sa San Roque, no? Ato ni siya igsoon niya sa Ginoo. Salamat ta na nasa kaugan ato, ang sukade. Jik, no? O, baya, okay, o sa mga kagsunan, matakusa. Salamat, no, sa presensya sa matakusa. Okay, so atong i-pray, i-close atong worship o ang atong paniyot kay apil na lang ato sir Ariel atong papreyon closing sa ato ang kanang gitawag worship o paniyot to na lang sir apil na lang dito. Thank you sir. Okay. Kampo kita dalay ko ng Diyos. Salamat Ginoong Diyos sa kagalang panalangin ni Yata Ginoong Diyos. Salamat kay Ginoong Diyos sa pagtulot ng pagtapok Ginoong Diyos na kaganyog kumanan Ginoong Diyos. Salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoong Diyos sa mga salamatan ka kanunay Ginoong Diyos sa inyong pagkila sa pagkaramo Ginoong Diyos sa inyong padayon Ginoo sa simba dyan kanimo, sa mga pag-alaga dyan kanimo, sa mga pag-dive dyan kanimo Ginoong Diyos, sa mga pag-aming star, sa kanamo, sa mga panalangin, sa iyong pag-salamat Ginoo. Mahal mo lang ipon, salamat kay Ginoong Diyos, sa mga pulong na imuhang gihatag kanamo ng Ginoong Diyos. Salamat kay Ginoong Diyos, sa imuhang pagkainumdum kanamo, at maayo Ginoong Diyos, sa pagsunod sa imong mga pulong, kaysa pag-halad o mga butang na sinuno halad diya kanino sa ating sinuno Ginoong Diyos. Mas maayo kung ikalimutan Ginoong Diyos ang pagsunod pag-human diya sa imo ang tulong. Mahal mo lang ito, salamat kay Ginoong Diyos. Salamat kita Ginoo, may ikaw padayon ng lahatag Ginoong Diyos o kasing sunod at isa ang sunod, lumanon diya kanino Ginoong Diyos. Aron kami Ginoong Diyos, imong kalimutan Ginoo. Biling sama Ginoong Diyos, sumutamo sa oras Ginoo, silagkatan nimo sa iyong pagkahari, tungod sa iyong pagkakmasinupak ng Ginoong Diyos. Mahal mo lang ito, anong di panalanginan, anong di pangayo, kami imong panalanginan, kanunay Ginoong Diyos. Kasi handang mo Ginoong kanino Ginoo, kami magpasalamaton kanunay sa iyong pagkahari sa nanay Ginoong Diyos. Mahal mo lang ito, pasalamatan na mo Ginoong Diyos, napunta ang iyong panalanginan, usap kinino ng grasya, yung mga pagkao ng gandam Ginong Diyos, alas sa pagpasilungog diya kanimo Ginong Diyos. Tamo po sa mukha po, narinig ko Ginong Diyos yung kayo sa bawat siguro. At dapat kita ang talang ng mga magkakaon ni Ginong Diyos, makahatag kini kayo sa pagpapagawa. Manuhay po, salamat kay Ginoo, kanang di pangayo, pinagis ng anak ng Kristo. Amen. Salamat kayo church sa inyo ang kanang mga initiative no, sa mga pagkaon. Salamat yun. Okay, so kaon ka. No? Yang hapon, yung gabi, ang ato ang katawag, kuhan, kana Lord's Supper. Ang Lord's Supper yung gabi. So, nalip na rin mga church members. Okay, bless us. Kaon ka.